Hinamak na manugang. Kabanata 21. Ma, ano pong pinagsasabi niyo? Talagang walang magawa si Jane Lewis at na-stress, bakit ayaw mong malaman kung anong posisyon ng Dixon family sa Jing City? Hindi naabutan ng 10,000 Lewis family ang Dixon family. Paano ako magugustuhan ng young master ng Dixon family? Matuwid na sabi ni Helena, napakaganda mo. Hindi ba normal na magkagusto siya sa iyo? Kung nahihiya kang makipag-usap tungkol sa hiwalayan niyo ni Alex Dixon, tutulungan kita. Hindi ako naniniwala na ang talunan ay maglalakas loob na hindi sumang-ayon. Ma, hindi ko hihiwalayan si Alex. Huminto si Jane Lewis at seryosong sinabi, sa sandaling pumayag akong pakasalan si Alex Dixon, naisip ko na siyang makasama habang buhay. Kahit hindi niya kaya, kaya ko pa rin siyang buhayin. Dumating na siya sa ating pamilya ng ilang taon. Nagsusumikap siya at maayos ang pakikitungo niya sa akin. Kung hihiwalayan ko siya sa oras na ito, hindi ko ito magagawa. Sa totoo lang, alam din ni Jane Lewis na kung makakasundo niya si young Master Dixon, baka maging matagumpay ang pamilya niya bigla. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging katulad ni Megan Lewis na buong pusong itinapon ang sarili sa mayayaman. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging pareho ni Alex Dixon. Wala siyang anumang ambisyon, at wala rin siyang ambisyon. Sa katunayan, matagal na niyang nakasama si Alex Dixon. Sa puso niya, tinanggap na niya si Alex Dixon bilang asawa, kaya hindi niya kayang tanggapin ang iba na papalit dito. Kinakabahan si Helena. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Marami na akong nasabi. Bakit hindi ka nakikinig? Handa ka ba talagang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ang walang kwentang taong ito? Umiti si Jane Lewis at seryosong sinabi, Nay, malayo pa ang mararating. Baka in the future, sumikat siya at hindi na tayo maghihirap pa. Paano siya makakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili? Napatayo si Helena na masama ang pakiramdam at tumalikod para buksan ang pinto ng kwarto. Pagkabukas pa lang ng pinto ng kwarto ay may nabunggo siyang tao. Natigilan si Helena at pagkatapos ay malamig na bumuntong hininga at mapang-asar na sinabi, walang kwenta kang tao. Hindi ka nagluto at sa halip ay pumunta ka rito para mag-eavesdrop. Alex, narinig mo lahat. Hindi inaasahan ni Jane Lewis na nakatayo si Alex Dixon sa pintuan. Naging hindi mapakali ang ekspresyon niya. Hindi napigil ang mapag-alita ni Helena, kung narinig mo, bilasin mo at hiwalayan mo si Jane. Huwag mo siyang pahirapan dito. Pagtapos, kinawayan ni Helena ang kanyang kamay at pumunta sa sala. Nakita ni Alex Dixon ang kanyang biyenan na paalis at matalim ang tingin kay Jane Lewis. Ang kanyang mga mata ay medyo komplikado at sinabi niya, Jane, salamat sa hindi mo ako pinabayaan. Napabuntong hininga si Jane Lewis at sinabing, mag-asawa tayo. Ito ang dapat kong gawin. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ang galing mo talaga. Huwag ka mag-alala. In the future, hindi kita papabayaan, walang kahit na sino ang mananakit sayo. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Alex Dixon at naglakad papunta sa kusina. Tumingin si Jane Lewis sa kanyang likuran at palihim na napabuntong hininga. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Alex Dixon. Akala niya biro lang ang sinabi niya. Tuldok, tuldok, tuldok. Matapos maranasan ang komedya ng pakikipag-ugnayan ni Megan Lewis, naging kalmado ang pamilya Lewis. Ang dahilan kung bakit naging matatag ang Lewis family ay dahil handa na ang One How Company, ang lokal na nagtatag ng kumpanya, na magsisimula ng bagong disenyo. Ang Lewis family ay handang ipaglaban ito ng buong lakas. Ang proyektong ito ay isang napakalaking shopping mall kung saan namuhunan ang One How Company sa lungsod. Ang mga unang yugto ng proyekto ay halos natapos, at tanging ang huling yugto ng dekorasyon ang natitira. Sa orihinal, ang proyektong ito ay napagdesisyonan ng Pangulo at ni Zhang Quanming, ngunit pagkatapos na umakyat si Wang Lisu sa entablado, inihanda niya ang lahat upang maging patas at bukas, kaya nagpasya siyang opisyal na magbid para dito. Sa salita, sino man ang may pinakamagandang plano ay magkakaroon ng karapatang makipagtulungan sa proyektong ito. Nakakita agad ng pag-asa ang grupo ni Lewis. Noong una ay gusto nilang gamitin ang relasyon ng pamilya ni Wang Yifeng para mapalapit sa One How Company,
ngunit dahil ang pamilya ni Wang Yifeng ay na-kick out sa company, maaari na lang nilang umasa sa kanilang sarili ngayon. Kaya naman, inanunsyo ng matandang ginang Lewis na kung sino ang makagagawa ng proyektong ito ay makakakuha ng posisyon bilang direktor ng disenyo ng grupo ni Lewis. Nakita agad ni Jane Lewis ang pag-asang maibalik ang sitwasyon, kaya't nagsimula siyang buong pusong italaga ang sarili sa kanyang karera. Araw-araw, binago niya ang mga plano sa disenyo ng arkitektura hanggang sa hating gabi. Naawa si Alex Dixon sa kanya. Minsan, gusto pa niyang sabihin sa kanya ng diretsyo na hindi niya kailangang magtrabaho ng husto. Kung direkta kang pumunta kay Wang Lizu, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kooperasyon. Gayunpaman, nang maisip niya ang karakter ni Jane Lewis na isang malakas na babae na ayaw umasa sa iba, sumuko siya sa planong ito. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang balewalain ito. Ang gusto niya ay hayaan si Jane Lewis na gawin ito sa malaya. Kahit anong gawin niya, sisiguraduhin niyang pipiliin ang kanyang disenyo. Ilang gabi nang naghahanda si Jane Lewis. Sa wakas, pagkatapos niyang gawin ang disenyo, dumating siya sa meeting room ng kumpanya na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at disenyo ng gusali. Handa siyang makilahok sa pulong ng pamilya. Malaki ang kahalagahan ng bidding na ito ni Old Lady Lewis at hiniling sa lahat ng mga designer sa pamilya na ihanda ang disenyo para makilahok sa halalan. Nais niyang pumili ng pinakamahusay at dalhin ito upang lumahok sa bidding. Si Jane Lewis ay isang pwestong nag-aaral sa Departamento ng Konstruksyon ng Connolly University, kaya talagang gusto niyang makuha ang number 1 at hayaang maipagmalaki ang kanyang pamilya kahit minsan. Pagdating ni Jane Lewis sa kumpanya, napuno na ang meeting room ng mga juniors ni Lewis at ng mga external na designer ng kumpanya. Nagmamadaling iniabot ni Jane Lewis ang kanyang blueprint at sinabi kay Old Lady Lewis, "Lola, pakitingnan po ang aking blueprint. Pumunta ka at humanap ng mauupuan." Hindi man lang siya nilingon ni matandang ginang Lewis at casual na ikinaway ang kanyang kamay para paalisin siya. Mayroon ng 9 na construction draft na iniabot sa mesa. Ang matandang ginang Lewis, sa tulong ng kanyang katulong, ay nagsuot ng mga salamin na may gilid na ginto at isa-isa itong seryosong tiningnan. Umupo si Mark Lewis sa tabi ni Jane Lewis at casual na nilalaro ang kanyang telepono, at sinabing, "Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa ganitong uri ng mga draft ng disenyo? Ang jade na ibinigay sa iyo ni Young Master Dixon ay pinagsama ng hindi bababa sa 10 milyon. Kung matulog ka kasama siya, ito ay magiging mas mahalaga kaysa sa 100 mga plano sa disenyo na gagawin mo." Abangan ang susunod na kabanata.